Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, andito na naman ako para magbigay sa inyo ng negosyo tips and ideas. Lalo na sa ating mga kapwa ko kasari. Ito ang title ng ating vlog ngayon is mga dahilan kung bakit hindi lumalago or hindi tayo umaasenso yung negosyo natin na tindahan o sari-sari store. So, meron akong 5 dahilan kung bakit hindi lumalago yung negosyo natin mga kasari. So, depende na po yan sa inyo kung may makukuha kayong ideas or na-apply nyo to sa tindahan. So, I'm just hoping mga kasari na meron kayong matutunan sa ibibigay ko sa inyo na mga idea. So, ayan mga kasari, ang ano natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is bakit hindi talaga lumalago yung tindahan natin. So, una mga kasari, ano ba yung unang dahilan? So, ito mga kasari, ito lang yung pinaka, talaga, mostly concern talaga to sa mga kapwa natin kasari kasi mismo ako dati na nagtitinda doon sa downtown, ito talaga yung nangyari, kaya hindi lumalago yung tindahan ko. So, dati pa, hindi ko ito first time na magtinda, so nakikita ko na talaga ang mga dahilan kung bakit hindi talaga lalago yung negosyo natin. So yan, ang una mga kasari is kung dito mo kinukuha lahat ng mga gastusin. So noon mga kasari, sa tindahan merong renta, tubig, kuryente, baon sa school ng mga kapatid ko, konsumo pa namin, bigas, ulam, nandyan na lahat. Talagang hindi aasenso yung tindahan natin. Nakakarao siya pero hindi siya lumalago. So, minsan pa talaga yung capital mo dyan is abono pa. So, yan talaga ang pinakaunang dahilan kung bakit hindi talaga lalago yung negosyo natin. So, ano ba yung pwede natin gawin para hindi dyan makukuha lahat ng mga gastusin? So, yan mga kasari, ang pwede lang natin dyan mga gawin is kailangan isa sa mga members nyo ay meron ding ambag sa pamilya. Like, yung partner mo, kung may trabaho si partner, talagang kung ano yung kinukuha mo sa tindahan, list your expenses mga kasari para mabayaran yun sa sweldo ni partner. Hindi pwede na yung sa tindahan lang ang mag-provide kasi hindi talaga lalago yung tindahan natin. Second is yung utang. Yung utang mga kasari, yan din isa din yan sa mga dahilan kaya hindi lumalago yung mostly sa mga tindahan kaya hindi lumalago. Naging steady lang. Kasi naghihintay sila kung kailan sila babayaran. So, paano na yung rolling sa tindahan? Paano siya maruroll? Agad? Yung income mo dyan o yung capital mo dyan, mabili mo na naman para kikita ka. So, hindi mo siya magagawa kung andyan yung utang at matagal pa yung bayad ng utang. So, depende po yan sa policy mo. Okay naman minsan magpautang lalo na kapag marunong magbayad. Paano pag hindi marunong magbayad? So, ikaw mismo, may-ari ng tindahan, dapat ikaw ang mag-ano ng yung policy sa yung tindahan kung ano yung terms mo. Or kung paano mo siya i-ano yung mga utang, paano mo ibabalanse. So, third is ito tip ko din to mga kasari. Depende kasi ang utang. Dito sa nanay ko, like example sa nanay ko na tindahan. So, since dito madalang, ang iba kasi sinasabi na yung location kaya hindi umaasenso. No, hindi ako naniniwala na ang location kaya hindi umaasenso yung tindahan. Kahit nasa sulok yung tindahan mo, kung marunong ka lang talagang magdala ng yung negosyo, aasenso yan. I experience yan sa kapatid ko at saka sa nanay ko. Though steady yung sa nanay ko kasi, yung ano niya is utang. So, yung utang mga kasari, yung sa nanay ko, example lang to sa nanay ko. Yung nanay ko talaga is meron niyang mga, yung sa looban namin, yung may mga fish pond. Yung mga tao dyan, nangungutang sa nanay ko. So, minsan, ang bayarin yan ting sweldo. So, talagang maghihintay yung nanay ko pag sweldo, saka siya makakabili ulit ng kanyang items. So, hindi siya lalago, pero kapag yung location mo is ganyan, is pwede na, nakakaraos na. So, yung nanay ko naman is meron siyang talagang reserve kasi hindi pwede na wala siyang reserba. Kasi kung wala kang reserba na iaano mo siya, talagang babagsak yung tindahan mo. So, medyo wise din tong nanay ko kasi nga pag utang, dinadagdagan niya. Kasi iba ang pressure niya sa utang at saka yung bibili sa'yo ng
kunyari bibili siya ngayon, so medyo mababa yung presyo. Kapag may utang, medyo may dagdag tubo. So, ayan, nakadepende po yan siya sa inyo mga kasari, ang utang. Pero isa yan siya sa mga dahilan, lalo na kapag hindi ka marunong, isa yan siya sa dahilan kaya hindi talaga lumalago yung negosyo. So, depende. Next is, yung third is yung tamad. No explanation. Actually, okay, mag-i-explain na lang ako. Kasi hindi talaga pwede na tamad. Kasi kung tamad ka, paano aasenso yung negosyo mo? Kung nakadepende, kung ang hindi naman yan pwede na gagalaw yung tindahan mo ng mag-isa. So, kailangan talaga yan sipag at tiyaga. Kung tamad ka, paano mag-work yung tindahan mo? Paano siya magbibigay sa'yo ng income kung tamad ka? So, hindi dapat ganun mga sari. Sipag at tiyaga. Ako nga dito is hanggang madaling araw. Night person talaga ako mga kasari kasi ito yung ano talaga ng aking tindahan. So, minsan talaga alamin mo din talaga kung ano yung mga tao na pumupunta sa'yo. Hindi pwede din na buong araw andyan ka at saka buong gabi nandyan ka. Hindi pwede din. Kasi yung katawan natin ibabagsak. Paano na yung tindahan natin kung tayo mismo ibabagsak yung katawan natin. So, yan mga kasari, kailangan lang talaga is time management. So, ako naman dito, magbubukas ako ng 2 p.m. to 8 a.m. ganyan. Mostly ang schedule ko sa aking tindahan kasi alam ko na yung bintahan ng aking tindahan. So, hindi talaga ako kikita kapag morning or mga bandang, basta araw, hindi ako masyadong ano yan. Pag gabi yan, kasi yung pinsan ko is close na doon sa loob. So, dito pumupunta kasi wala ng ibang tindahan. So, yan mga kasari, kailangan mo lang alamin mo din yung hindi mo kailangan makipag-compete sa iba. So, minsan naman, depende sa location nyo. Actually, depende sa location nyo. Kung ang location nyo, marami talagang tindahan, maraming compound, syempre, pwede ka nang makipagsabayan dyan. Pero sa akin talaga, dito sa amin, hindi talaga pwede. So, next is bisyo. So, paano ba nakakaapekto ang bisyo sa ating tindahan? So, ang bisyo mga kasari, actually, dapat ito second to, or third. Yan, ang bisyo mga kasari, kapag kinukuhanan mo yung yung mga paninda mo dyan, ng isang item lang, wala na. So, kailangan talaga, isa sa mga pamilya mo, wala talagang bisyo. So, kung may bisyo sila, dapat bibili talaga sila. Hindi pwede na, basta na lang kukuha sa yung tindahan. Kasi kapag kinuhanan mo yan, for example, eto, mag-iinom kasama yung mga barkada, nakailang Tanduay Select, tapos iyan pa naman ang pinakamabenta sa akin. Tapos, kuhanan yan siya ng isa o dalawa. So, paano na? Saan na yung income mo? Yung capital mo pa, abono pa. So, hindi talaga pwede na may mabisyo sa yung tindahan. Or, talaga, kung pwede kung maaari, dapat ikaw lang, kung wala kang bisyo, dapat ikaw lang ang magmamanage ng yung tindahan. Hindi pwede na open lahat sa yung family members yung tindahan mo. Kasi kapag ganun, talagang may masalisi ka dyan. Ang iba naman, kukuha ng ilang pa 5-5, pa 20-20. Ayan, lugi ka na dyan. So, dapat ikaw mismo yung may-ari, ikaw yung may concern sa tindahan, dapat ikaw talaga ang mas sa yung tindahan, mag-manage. Next is yung cash flow. Yung panglima natin is mga kasari is yung cash flow. Kailangan alam talaga natin yung cash flow, magkano yung papasok na pera, magkano din yung expenses, yung lalabas na pera. Hindi pwede na basta na lang kukuha, may dadagdag, may dagdag. Dapat meron kang lista sa yung mga expenses, meron kang lista sa mga pumapasok na pera para alam mo yung mga gastusin o alam mo yung kita ng yung tindahan. Hindi pwede na ganun pa, kuha, tapos hindi mo na alam kung nasaan napunta kasi wala kang record. So, maganda meron kang list sa yung cash flow. So, yan lang muna mga kasari ang ma-share ko sa inyo. Hoping na meron kayong nakuhang idea sa aking mga vlog ngayon.
And hoping na sa mga susunod natin na vlog is meron pa tayong maisip. So mga kasari, kung meron kayong mga content na gusto natin mag-comment lang kayo sa comment section, comment lang, and then para mapag-usapan natin yan siya dito sa ating channel. So, ayan mga kasari, ang 5 dahilan kung bakit hindi lumalago yung ating sari-sari store or ating tindahan. So, yan mga kasari, and hoping na may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. So, sa mga bagong visit sa aking channel, shout out po sa inyong lahat, and hoping na nag-enjoy kayo sa aking chika-chika dito sa aking channel. So, yan. Thank you so much for watching. Shout out everyone. Bye-bye po. God bless us all.